Anong ginagawa ng lutong probinsya dito sa five-star hotel? Adobo? Sa gala dinner? Tawa ng executive chef habang pinagtatawanan si Isay sa harap ng culinary panel. She doesn't even know French cuisine. What a joke. Tahimik lang si Isay habang iniaabot ang adobong niluto niya. Isang huling pag-asa. Pero nang tikman ito ng CEO, natigilan ang lahat. Bumagal ang panguya ni Julian. Nanlaki ang mata at napahawak sa lamesa. Sino nagluto nito? Tumulong luha niya. That tastes like my mom's cooking. At sa unang pagkakataon, tumibok muli ang matagal ng galit na puso ng anak sa sariling ina. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang sikat ng araw nang bumaba si Isay mula sa jeepney sa harap ng engrandeng gusali ng Grand Chateau Hotel. Isa itong 5-star hotel na kilala sa buong bansa. Tahanan ng mga banyaga, politiko at mga kilalang personalidad. Sa kanyang kamay, mahigpit ang hawak niya sa lumang brown envelope na naglalaman ng kanyang resume. Ilang litrato ng mga niluto niya sa probinsya at isang maliit na rosaryong laging kasama niya tuwing kinakabahan. Hindi sanay si Isay sa ganitong kapaligiran. Lumaki siya sa Batangas sa isang baryong kilala ng iilan at namuhay kasama ang karinderyang minana niya mula sa kanyang yumaong ina. Doon siya natutong magluto ng mga pagkaing Pinoy, adobo, sinigang, menudo, pansit, mga lutong bahay na nagbibigay ng init at ginhawa sa mga kumakain. Ngunit ngayong araw, ibang mundo ang haharapin niya. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at itim na slacks na hinihiram pa niya sa kapitbahay at sapatos na halos mawasak na sa dami ng taon. Bagaman hindi mamahalin, sinikap niyang ayusin ang sarili. Maingat ang bawat takbang papasok sa napakalawak na lobby. Bumulaga sa kanyang malamig na simoy ng aircon at ang amoy ng sariwang bulaklak mula sa mga mamahaling vase. Makinis ang marmol na sahig at ang mga chandelier sa kisame kumikislap na para bang mga bituin. Maraming bisitang nakamamahaling kasuotan ay naglalakad. May ilan pa ngang may bitbit na maleta na halatang mula pa sa ibang bansa. Nilapitan siya ng receptionist na naka-uniformeng kulay ginto at may formal na ngiti. Good afternoon, ma'am. May appointment po ba kayo? Opo. May interview po ako para sa assistant cook position. Sagot ni Isay. Halos pabulong. Kinuha ng receptionist ang kanyang pangalan. Tiningnan sa listahan at iniabot sa kanya ang isang visitor ID. Ma'am, please proceed to the second floor, function room C. May signage po doon. Tumango si Isay at nagtungo sa itaas. Sa bawat yapak niya sa carpeted na hagdan, ramdam niya ang bigat ng kaba sa dibdib. Pagdating niya sa function room C, bumungad sa kanya ang ilang kalalakihan at kababaihan na nakaupo at naghihintay. Lahat sila ay nakasuot ng puting chef coat, malinis na apron at makintab na sapatos. May ilan pa nga may dalang mamahaling knife set na nakalagay sa leather roll case. Kitang-kita ang kumpiyansa sa bawat kilos nila. Si Isay, sa kabilang banda ay nakaupo sa pinakadulo. Bitbit lamang ang isang lumang envelope at isang maliit na notebook ng mga recipe. Hindi niya maiwasang marinig ang bulungan ng dalawa sa unahan. Siguro sa karinderya lang galing yan. Baka adobo lang ang alam lutuin yan. Pinili niyang hindi pansinin. Pinikit niya ang mga mata at bumuntong hininga. Pilit pinapakalma ang sarili. Alam niyang hindi siya kasing sophisticado ng ibang aplikante. Pero may dala siyang ibang klase ng kakayahan. Ang luto mula sa puso. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang 4 na tao. 3 lalaki at isang babae. Nasa gitna ang isang matangkad at matikas na lalaki na may suot na manipis sa puting chef uniform at toque blanche. Siya, si Chef Pierre, ang kilalang French executive ng Grand Chateau. Sa kanan niya naroon ang HR head, isang matabang lalaki na nakaitim na suit.
Sa kaliwa naman ay dalawang chef na halatang sanay sa fine dining. Alright, wika ni Chef Pierre na may mabigat na French accent. We are looking for someone who understands haute cuisine, especially French classics. We will ask you about your knowledge and see your skills. Isa-isang tinawag ang mga aplikante. May pinagtanong tungkol sa tamang paggawa ng béarnaise sauce. May pina-explain ang proseso ng soufflé. May ilan ding pinagdemo ng simpleng French omelette. Nang tawagin si Isay, tumayo siya at lumapit sa panel. Tinitigan siya ni Chef Pierre mula ulo hanggang paa. Name? Isay po. Isabella Reyes. Experience? May karinderya po kami dati sa probinsya. Marunong po ako magluto ng... Do you even know bechamel? Putol ni Chef Pierre. Sabay taas ng kilay. May bahagyang tawa mula sa ibang panelist at may marahang bulungan sa likod niya. She doesn't even know French cuisine. What a joke. Narinig niyang bulong ng isa sa kanila. Bahagyang numulang pisngi ni Isay pero pinilit niyang umiti. Marunong po ako ng adobo, sinigang, kaldereta, pati po mga kakanin. Sagot niya ng mahinahon. Napailing si Chef Pierre. This is a 5-star hotel. Not a, how do you say it? Karinderya? Natawa ang ilang aplikante at naramdaman ni Isay ang mabigat na tingin sa kanya. Parang wala siyang karapatan na naroon. Ngunit imbes na umurong, tumuwid siya ng tayo at tumingin ng diretso sa panel. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, ipapakita ko po sa inyo na ang lutong probinsya po pwede ring maging pang 5-star. Tahimik sandali ang silid. Halatang hindi sila kumbinsido. Ngunit may kakaibang tika sa boses ni Isay na parang ayaw sumuko. Alright, you may take your seat. Tagon ng HR head. We'll call you if you proceed to the next stage. Bumalik si Isay sa kanyang upuan. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ngunit alam niyang nakapako pa rin ang tingin ng iba sa kanya. Tingin na puno ng panghuhusga. Kinuha niya ang kanyang maliit na notebook at binuksan sa pahinang may paborito niyang recipe ng adobo. Tila ba iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob? Sa loob-loob niya, kahit anong pangungutsang marinig niya ngayon, hindi siya aalis nang hindi ipinapakita ang tunay niyang kaya. Tahimik lang si Isay habang nakaupo sa pinakadulong bahagi ng function room C matapos ang interview. Halos wala na rin natira sa mga aplikante. Ang iba ay abala sa pakikipag-usap sa panel at nagbibida ng kanilang mga culinary background. Sa kabila ng pangungutsang natanggap niya, pinili niyang manatili hanggang sa tuluyang matapos ang proseso. Kahit alam niyang malaki ang tsansang hindi siya makapasa. Sa kabilang silid, dinig niya ang kaluskos ng mga plato at kaldero mula sa kusina. Abala ang mga staff sa paghahanda para sa susunod na service. Pinilit niyang iwasan ang pag-iisip tungkol sa kabiguan. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang floor manager na halatang kabado. Chef Pierre! Tawag ng manager at medyo hingal. May problema tayo. May VIP guest sa private suite na nagreklamo. Ayaw din niya kainin ang kahit anong nakahain ngayon sa menu. Gutom na raw siya at baka mag-walk out kung walang maihain kaagad. Napakunot ang noon ni Chef Pierre. What? Impossible. Serve him the special of the day. Sinubukan po namin, Chef. Tinulak lang niya po palayo ang plato. Sabi niya, gusto raw niya ng totoong pagkain. Hindi raw pang artista sa plato. Tumaas ang kilay ni Chef Pierre. Halatang na insulto. Ridiculous. Tell him we only serve fine dining here. Pero halata sa mukha ng manager ang takot. Sir, baka ma-report tayo sa CEO. Regular VIP guest yun. Hindi pwedeng umalis na galit. Nagkatinginan ng mga panelist at isa-isa silang nagtaas ng kamay para magbigay ng mungkahe. Ngunit wala rin gustong magboluntaryo na lumihis sa menu. Para bang malaking kasalanan sa kusina ng Grand Chateau Hotel ang mag-hain ng pagkain hindi pasok sa standards ng kanilang French fine dining. Tahimik si Isay sa kanyang upuan.
Pero kumikirot ang damdamin niya sa narinig. Sa isip niya, baka naman simple lang ang gusto ng taong yon. Isang pagkain na may init at alaala. Hindi niya napigilang magsalita. Chef, mahinahong wika niya. Kung gusto po ninyo, ako na lang po magluluto para sa kanya. Lumingon ang lahat sa kanya. Halos sabay-sabay silang natawa. Oh, the Carinderia girl wants to cook for a VIP guest? Sarkastikong komento ng isa sa panel. Hindi natinag si Isay. Tumayo siya sa harap kay Chef Pierre. Bibigyan ko po siya ng putahe na galing sa puso. Hindi po French cuisine, pero baka ito po ang hinahanap niya. Pinagmasdan siya ni Chef Pierre mula ulo hanggang paa. Kita ang pangungutya sa kanyang ngiti. Fine, go ahead. But remember, if he doesn't like it, it's your name that will be ruined and not mine. Dinala siya ng isang junior chef sa kusina. Agad siyang sinalubong ng ingay ng mga kalderong tumatama sa isa't isa. Ang amoy ng mantikang nagpipirito ng init mula sa mga bukas na stove. Naghahanap siya ng sangkap na abot kamay lang at simple, ngunit sapat para makabuo ng isang lutuing kakatawan sa kanya. Kumuha siya ng manok, bawang, sibuyas, paminta, dahon ng laurel, toyo, at suka mula sa pantry. Sa gilid ng mesa, may nakita siyang ilang itlog na maalat at kaunting patatas. Sa kanyang maisip, malinaw ang plano. Isang adobong may kakaibang twist para hindi lang basta lutong bahay, kundi may dating na pwedeng ipresenta sa kahit anong kliyente. Sinimulan niya sa pagisa ng bawang, sibuyas sa mantika hanggang sa magkulay ginto. Sunod niyang inilagay ang manok. Hinayaan itong maluto hanggang sa maglabas ng natural na mantika. Idinagdag niya ang toyo, suka, kaunting asukal at hinayaan itong kumulo. Habang dinadagdagan ng paminta at dahon ng laurel sa tabi ng kaldero, pinakulo niya ang patatas para isama mamaya at lumika ng malapot, makinis na sabaw. Habang niluluto, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga chef na hindi makapaniwala na may nagluluto ng adobo sa kusinang sanay sa foie gras at truffle risotto. May ilan pa ngang bahagyang ngumisi, pero may isa ring komes na mahina ang bulong. Ang bango, parang amoy bahay. Matapos ang halos 30 minuto, handa na ang adobo. Maingat niyang inaayos ito sa puting plato. Manok sa gitna, binalot ng makapal at makintab na sabaw, pinalibutan ng hiniwang patatas at kalahating itlog na maalat sa bawat gilid. Dinagdagan niya pa ng kaunting tinadtad na parsley para magkaroon ng kaunting kulay na akma sa fine dining presentation. Nilagay niya ito sa pass counter at iniabot sa staff. Pakidala po sa VIP guest, sabi niya. Hindi na siya nagtanong kung sino ang kliyente. Ang mahalaga sa kanya, maihain ang pagkain sa oras at maibsan ng gutom ng taong nagrereklamo. Umalis siya sa kusina. Tahimik na bumalik sa function room C na parang walang nangyari. Sa loob-loob niya, hindi niya na inaasahan ng resulta. Ginawa lang niyang alam niyang tama. Ngunit sa hindi niya inaasahan, ang simpleng adobo na iyon ang magiging susi sa pagbubukas ng isang kwento na matagal nang nawalang koneksyon. Isang kwento na magsisimula sa unang kagat ng isang lalaking hindi niya alam ay bahagi pala ng kanyang nakaraan. Sa pinakataas na palapag ng Grand Chateau Hotel, nakaupo si Julian Desrosiers sa isang pribadong silid kainan. Malawak ang tanawin mula sa bintana. Makikita ang dagat na tila kumikislap sa ilalim ng araw. Ngunit hindi iyon ang laman ng isip niya ngayon. Nasa harap niya ang ilang pinggan ng mga mamahaling putahe, duck confit, beef bourguignon at mga ensaladang may truffle dressing. Ngunit sa bawat kagat na sinusubukan niya, walang pumapasa sa panlasa niya. Para bang lahat ay maganda sa mata, pero kulang sa kaluluwa. Hinawi niya ang tenedor. Pinahira ng bibig ng panyo at napabuntong hininga. Sir, magalang na wika ng waiter. May bago pong putahe mula sa kusina.
Sinasabi pong baka ito raw pong magustuhan ninyo. Tumaas ang kilay ni Julian. Fine, bring it in. Maya-maya inilapag sa harap niya ang isang simpleng puting plato. Walang ingranding garnish, walang kakaibang dekorasyon. Tanging manok na niluto sa makapal na sarsa. May patatas at itlog na maalat sa gilid at may kaunting parsley sa ibabaw. Umaalingasaw ang matamis alat na amoy na may halong suka at bawang. Paglapit pa lang sa ilong niya, parang may kumalapit sa alaala niya. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kinuha niya ang tinidor at dahan-dahang sumubo. Sa unang kagat, napahinto siya. Ang alat, tamis at asim ng sabaw ay sumasayaw sa kanyang dila. Ganitong-ganito ang lutong nakasanayan niya noong bata pa siya. Sa iisang taong matagal niya nang kinasusuklaman. Parang bumukas ang isang pinto sa isipan niya. Nabalik siya sa isang maliit na kusina sa isang lumang bahay. Doon nakaupo siyang bata sa lamesa habang pinapanood ang isang babaeng abala sa pagluluto. Adobo, tikman mo to anak. Malambing na sabi nito habang nilalagyan ng adobo ang kanyang plato. Hindi niya namalayang tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Inilapag niya ang tinidor at mahigpit na kumapit sa gilid ng mesa. Tila natatakot na tuluyang matangay ng alaala. Who cooked this? Mahina ngunit mariing tanong niya. Nagkatinginan ng mga waiter. Sir, isang aplikante lang po sa kusina. Hindi po siya kasama sa panel shortlist. Find her. Mariin niyang utos. Habang inaayos ng waiter ang detalye, muling tumingin si Julian sa adobo sa harap niya. Hindi siya makapaniwala. Ilang taon nang nakalipas pero walang ibang nakakagawa ng ganitong lasa. Hindi ito basta-basta lang pagkain. Ito ang lasa ng isang ina na nawala sa kanya. Ng isang tahanang biglang nawasak. At sa loob ng maraming taon, ng galit at tampo, ngayon lang siya muling naramdaman ang kirot at init ng nakaraan sa iisang kutsara ng adobo. Maaga pa lang ay gising na si Isay. Kahit halos walang tulog, pilit niyang pinipigilan ang sariling umasa. Sa isip niya, baka may reklamo sa ginawa niyang pagpasok sa kusina kahapon at sa pagluluto para sa isang nagre-reklamong VIP guest. Kung tutuusin, wala naman siyang karapatan na gawin yon. Lalo pa sa harap ng mga chef na sanay na sa mamahaling putahe. Habang nakaupo sa maliit na mesa ng inuupahan niyang kwarto, iniinom niya ang kape at kumakain ng pandesal nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Sagot niya. Miss Isabella Reyes? Formal na tinig ng isang babae. Opo, ako po. Mula pa ito sa HR department ng Grand Chateau Hotel. Pinapatawag po kayo sa opisina ngayon, 9 a.m. sharp. May special instruction po mula sa CEO mismo. Parang nanigas ang buong katawan ni Isay. May problema po ba? Wala pong paliwanag na binigay eh. Basta po dumiretso kayo sa executive office. Kailangan niyo pong dumating doon on time. Pagsapit na ang 9:00, nakatayo na siya sa harap ng HR office. Mula roon, inihatid siya ng isang staff papunta sa isang maliit na meeting room na may malaking salamin sa isang gilid. Hindi niya alam, mula sa kabilang silid ay nakatingin na si Julian sa kanya sa pamamagitan ng one-way glass at tahimik lang ito nakamasid. Sinusuri ang bawat galaw niya. Ilang sandali pa, pumasok ang HR manager kasama ang 2 sous chef na kahapon ay kasama sa panel. May hawak silang folder at nakatingin sa kanya na para bang hindi makapaniwala. Miss Reyes, panimula ng HR manager. Kahapon matapos ang interview, nagkaroon kami ng feedback session kasama ang CEO. Isa sa mga pagkain na lumabas mula sa kusina, ang adobo na ikaw ay nagluto. Natikman niya. The rest is history. Napayo ko si Isay. Nagpigil ng kaba. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng history para sa kanila. Maya-maya sumilip ang executive secretary at mahinang bumulong sa HR manager. Tumango ito at bumaling sa lahat ng nasa silid. The CEO has given very clear instructions.
His exact words were, huminto siya sandali. Tiningnan si Isay tsaka malinaw na binigkas. I want her in the executive kitchen. She reports directly to me. Napalunok si Isay. Ang dalawang sous chef ay nagkatinginan. Halatang hindi sang-ayon pero wala nang magawa. Effective tomorrow, dagdag ng HR manager. Magre-report ka na sa executive kitchen team. Bibigyan ka ng uniform at schedule. Direct ka nang mag-uulat sa executive chef. At personal ding magmamonitor ang CEO. Paglabas ni Isay sa meeting room, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Mula sa mga empleyado sa hallway, may mga nagbubulungan. May halatang nagtataka at may ilang ding may halong inggit sa tingin. Sa cafeteria, kumalat agad ang balita. Yung pinagtawanan kahapon? Siyang pinili ng CEO mismo? Habang naglalakad siya papunta sa elevator, napahinto si Isay at huminga ng malalim. Hindi pa rin siya makapaniwala. Isang simpleng adobo lang ang niluto niya. Pero iyon pala ang magiging susi para makapasok siya sa lugar na to. Sa puso mismo ng kusinang iniisip niyang imposible para sa katulad niya. Sa hindi niya alam mula sa malayo, isang pares ng malamig ngunit pamilyar na mata ang patuloy na sumusubaybay sa kanya. Mga matang may baong kwento ng nakaraan na unti-unti nang mabubuksan. Maagang dumating si Isay sa Grand Chateau Hotel. Pinili niyang sumakay sa unang biyahe ng jeep mula sa inuupahang kwarto para siguradong hindi mahuli sa unang araw niya bilang bahagi ng executive kitchen team. Nasa braso niya ang bag na may lamang maliit na notebook ng mga recipe. At sa bulsa ng kanyang bagong chef coat ay ang rosaryong matagal nang kasama sa bawat hamon ng buhay. Pagdating sa ikalawang palapag, huminto siya sa harap ng matibay na pintuan ng kusina. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang tinulak iyon. Agad siyang sinalubong ng matinding init mula sa mga nag-aapoy na stove. Ang amoy ng mantikang kumukulo at mga chef na abala sa kani-kanilang station. Lumapit siya sa head chef para mag-report. Miss Reyes, dito ka na muna sa prep station. Wika nito. Ayusin mo ang herbs at gulay para sa lunch service. Dapat mabilis at malinis. Opo, chef. Magalang na sagot naman ni Isay. Agad na sinimula ng paghuhugas ng parsley at pag-aayos ng mga sangkap. Ilang minuto lang lumipas ang biglang bumagal ang kilos ng lahat. Halos sabay-sabay na napatingin ng mga tao sa pinto. Pumasok ang isang matangkad at matikas na lalaki na nakaitim na suit sa ibabaw ng puting dress shirt. Ang bawat hakbang niya ay may dalang otoridad na para bang kaya kang patahimikin ang buong silid. Good morning, Mr. Desrosiers. Halos sabay na bati ng mga staff. Napatingin naman si Isay. Malinis ang hiwa ng buhok nito. Matalim ang tingin at halatang sanay sa pamumuno. Hindi niya kilala ang taong ito. Maliban sa pangalan na narinig niya kahapon mula sa HR. Julian Desrosiers, ang CEO ng hotel. Walang pamilyar na koneksyon sa isip niya. Sa kanyang alaala, wala siyang nakilalang Julian Desrosiers sa buong buhay niya. At bakit naman magkakaroon? Paniagang apelido. Halatang galing sa mayamang pamilya at malayo sa mundong ginagalawan niya. Ang hindi niya alam ang lalaking ito ay may ibang apelyido siya ring batang iniwan niya noon sa France. Si Joel Cruz. Ang anak na pinilit na pinaniwala ang iniwan siya ng ina at pinalitan sa Pilipinas. Walang baka sa kanyang isipan na ang taong kaharap niya ngayon ay ang malalim na sugat na siya mismo ang ugat. Tahimik na dumiretso si Julian sa gitna ng kusina. Tumitingin sa bawat station. Tumigil ito sandali sa tapat ni Isay. Mabilis na sinipat ang ginagawa niya. Ang maingat na paghahanda ng mga gulay at herbs ay walang sinasabi. Tumango lang ang bahagya bago nagpatuloy sa paglalakad. Si Mr. Desrosiers, bihira lang yan pumasok dito. Bulong ng isang sous chef sa tabi ni Isay. Pag nandito siya, ibig sabihin may sinusukat siyang tao. Hindi na kumibo si Isay.
Nagpatuloy lang siya sa trabaho. Iniisip na marahil, ganun talaga ang mga taong mataas ang posisyon. Walang personal na pakialam sa maliliit na empleyado. Maghapon ay naging abala ang kusina sa paghahanda ng iba't ibang putahe. Pinilit ni Isay na gawin ang lahat ng tama, mula sa simpleng paghuhugas ng gulay hanggang sa maingat na paghiwa ng sibuyas at kamatis. Wala siyang balak magpa-impress. Gusto lang niyang manatili sa trabaho at patunayan sa sarili na kaya niyang makipagsabayan. Sa ilang pagkakataon napapansin niyang dumadaan si Julian mula sa opisina sa loob ng kusina. Paminsan-minsan ay kausap nito ang head chef. Minsan naman ay tahimik lang na nakamasid. Sa tuwing malapit ito, bahagyang humihigpit ang kanyang hawak sa kutsilyo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa likas na pagnanais na hindi magkamali. Pagsapit ng hapon, natapos ang service ng walang malaking aberya. Habang nag-aayos ng station, narinig niyang usapan ng dalawang senior staff sa kabilang mesa. Sabi ng tatay niya lumaki raw yan sa France, pero may dugong Pilipino yan. Bulong ng isa. Talaga? Bakit Desrosiers ang apelido? Tanong ng isa. Kinuha ng ama, binigyan ng apelido niya. Ang alam ko dati raw ibang pangalan niya pero syempre confidential yun. Hindi na nakisali si Isay sa usapan. Para sa kanya, walang kinalaman sa kanyang nakaraan ng CEO. Isa lang naman siyang cook na may bagong trabaho at iyon lang ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Pagkatapos mag-clock out, lumabas siya ng hotel dalang maliit na ngiti sa labi. Unang araw pa lang, pero nakaraos siya ng walang mali. Ang hindi niya alam, sa loob ng executive office, may lalaking matagal nang may baon na alaala ng isang ina na iniwan siya. At sa muling pagkikita nilang ito, pareho silang walang ideya kung saan hahantong ang kwentong muli nilang bubuuin. Pangalawang araw na ni Isay sa executive kitchen. Akala niya mas magiging kampante na siya ngayong alam niya na ang galaw ng trabaho. Ngunit pagpasok pa lang niya, ramdam niya na ang bigat ng hangin. Parang mas tahimik ngayon, mas organisado ang bawat kilos ng mga tao at mas ramdam ang presensya ng CEO. Hindi pa siya nakakaabot sa prep station nang marinig niyang tinawag siya ng head chef. Miss Reyes, sa cold station ka ngayon, salads and appetizers. Diretso ka sa akin o kay Mr. Derosier kung may tanong ka. Bahagya siyang nagulat. Sa isip niya, kahapon puro prep lang ako. Ngayon nasa station na ako. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa tiwala o dahil sa sinusubok siya. Habang inihahanda ang mga sangkap, napansin niyang pumasok si Julian mula sa opisina. Malinis ang suot nitong puting chef coat ngayon, pero halata pa rin ang formal na tindig ng isang negosyante kaysa sa isang chef. Lumapit ito sa head chef at tahimik na kinausap. Maya-maya sabay silang tumingin sa kanya. Miss Reyes, tawag ni Julian, malamig ang boses. You'll handle the amuse-bouche for today's VIP lunch service. Napatingin siya rito. Medyo kinakabahan. Opo sir, ano pong gusto niyong gawin ko? You decide. But remember, tumigil ito saglit at tila sinisigurong malinaw ang bawat salita. Presentation must be perfect. Taste must be precise. I don't care if it's Filipino, French, or anything in between. Just make sure it's flawless. Tumango siya at agad na nagtrabaho. Pinili niyang gumawa ng isang maliit na kanape na may adobo flakes, na may nakapatong sa toasted bread at may kaunting mango salsa sa ibabaw para magbigay ng kakaibang templa. Pinag-isipan niya ang bawat detalye, mula sa kulay hanggang sa tamang sukat ng bawat peraso. Habang abala siya, napansin niyang ilang beses dumaan si Julian sa likod niya. Hindi ito nagsasalita, pero ramdam niyang malamig na pagtingin dito. Hindi iyon basta titig ng isang boss na tinitingnan lang ang trabaho. Parang may kasamang bigat. Isang uri ng pananahimik na puno ng hindi maintindihang damdamin. Sa tuwing magtatama ang kanilang paningin, mabilis siyang lumilingon pabalik sa trabaho. Sa isip niya, siguro normal lang na ganyan ang CEO, sanay sa disiplina, walang halong lambing.
Ngunit may kung anong bahagi sa kanyang puso ang nagsasabing hindi lang trabaho ang dahilan ng ganitong klaseng tingin. Pagsapit ng tanghalian, dumating ang ilang VIP guests sa pribadong dining area ng hotel. Ang mga putahe ay maingat na inihain isa-isa at ang amuse-bouche ni Isay ay kabilang sa unang inilabas. Habang tinitingnan niya mula sa gilid ng kusina, nakita niyang tinikman ito ng isang bisita at ngumiti ang ilan. Nagbigay ng makiikling papuri sa head chef. Good. Maikli lang na sabi ni Julia nang lumapit ito sa kanya matapos ang service. You passed today. Opo, sir. Tipid niyang tugon, pilit pinipigilan ng ngiti. Ngunit bago ito tuluyang umalis, muling nagtagpo ang kanilang paningin at doon niya muling naramdaman ang bigat. Malamig, pero may lalim. Parang may hinanakit na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Kinagabihan, habang nagliligpit ng gamit sa locker room, naglaro sa isip niya ang mga tingin ni Julian. Hindi iyon normal na tingin ng isang taong walang pakialam. Para bang may tanong na hindi nito masabi o galit na hindi nito maipaliwanag. Bakit ganun siya tumingin? Tanong niya sa sarili. Wala naman siyang nagawang masama dito. At ngayon lang sila nagkakilala. Hindi ba? Sa labas ng hotel nakatayo si Julian sa gilid ng driveway. Hawak ang cellphone ngunit hindi nagsasalita. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano tatagal sa kusina ang babaeng yon. Ang babaeng kahit walang kaalam-alam ay matagal niya nang kinikimkiman ng sama ng loob. Tahimik ang executive office ng Grand Chateau Hotel. Nakaupo si Julian sa harap ng mesa. Nakatitig sa mga papeles, ngunit halatang hindi nagbabasa. Sa labas ng salamin, tanaw niya si Isay na abala sa paghahanda ng mga sangkap sa kusina. Sa bawat galaw nito ang maingat na paghiwa ng sibuyas, ang paraang nakayuko kapag nakikinig sa utos, may kung anong sumasagi sa kanyang alaala. At bago niya namalayan, bumalik ang isip niya sa panahong matagal niya nang gustong kalimutan. Sa France, maraming taon na nakararaan. Si Julia na noon ay si Joel Cruz ay 8 taong gulang pa lamang. Nakaupo siya sa gilid ng hagdan ng malaking bahay ng kanyang ama. Sa kanyang maliit na kamay, hawak niyang laruan niyang kotse. Sa kabilang silid, naririnig niya ang mahihinang tinig ng kanyang ama at ng isang babaeng hindi niya nakikita. Lumapit siya ng kaunti at sumilip. Sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya ang isang babaeng may mahaba at maamong mukha. Ang kanyang ina, si Isay. May hawak itong litrato ng isang sanggol at napansin ni Joel ang paminsang pagpunas nito ng luha. Please, hayaan mo na ako makasama siya kahit 1 linggo lang. Pakiusap ni Isay sa kanyang ama. Anak ko rin siya. Ngunit malamig ang naging tugon ng ama. Hindi mo na siya anak. Pinili mo ang ibang buhay. Bumalik ka na sa Pilipinas. Gusto sanang sumigaw ni Joel. Tumakbo sa kanyang ina. Ngunit bago siya makagalaw, lumapit ang ama sa kanya at tinakpan ng pinto. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Joel, mahina ngunit mariing sabi ng kanyang ama. Nakita mo yon? May dalang litrato ng ibang sanggol ang mama mo. Alam mo ba kung sino yon? Hindi ikaw. Ipinagpalit ka niya sa batang niyan sa Pilipinas. Wala na siyang pakialam sa'yo. Parang tumigil ang mundo ni Joel. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Ang apoy ng pagkalito at galit na sabay-sabay sumulpot sa kanyang murang isip. Hindi na siya nakapagsalita. Tumangulag siya. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan kung totoo ang sinasabi ng ama. Simula noon, hindi niya nahinanap ang kanyang ina. Hindi na siya sumilip sa lumang album ng pamilya kung saan nakalagay ang mga larawan nilang magkasama. At higit sa lahat, tinanggihan niya ang tawag sa kanya na Joel Cruz. Sa tulong ng ama, pinalitan niya ang apelido. Mula noon, siya ay naging Julian Desrosiers, isang batang walang ina, ayon sa paniniwala niya, at isang batang natutong magsarili sa kabila ng yaman at karangyaan. Bumalik ang diwa ni Julian sa kasalukuyan. Nasa harap pa rin siya ni Isay. Ngunit ngayon,
Hindi niya na nakikita ang isang cook sa hotel. Nakikita niya ang babaeng nakaluhod sa harap ng kanyang ama. May hawak na litrato ng ibang bata at isang tinig na tila nang iwan sa kanya. Humigpit ang hawak niya sa pen. Alam niyang hindi alam ni Isay kung sino siya. At hindi nito alam na ang bawat sulyap na ibinigay niya ay kasamang alaala ng isang batang naniniwala na iniwan ng sariling ina. Sa loob-loob niya, pinanghahawakan pa rin niya ang galit na iyon. Galit na nagsimula sa mismong araw na tinakwil niya ang pangalang Joel. Hapon na at kakaunti na lang order sa executive kitchen. Karamihan sa staff ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit o sa pag-uusap tungkol sa susunod na menu. Si Isay naman ay nakatalaga sa pantry para mag-inventory ng mga sangkap. Isang gawain na ipinasa sa kanya ng head chef upang makapagpahinga ng ibang mas matagal ng mga empleyado. Tahimik siyang naglilista sa mga maliit na clipboard nang mapansin niya ang isang folder na naiwan sa gilid ng pantry shelf. Medyo bukas ang takip at bahagyang nakasilip ang ilang pahina. Sa gilid nito ay may nakasulat na Staff Roster, Executive Kitchen. Napaisip siya. Bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na makita ang ganitong listahan. At dahil siya ay bago lang sa team, gusto rin niyang makilala kung sino-sino ang mga kasama niya sa trabaho. Maingat yung binuklat ang unang pahina. Nandoon ang mga pangalan ng mga chef at kitchen staff, kasama ang kanilang mga posisyon at ilang personal na detalye. Habang binabasa niya ang listahan, nadaanan niya ang pamilyar na pangalan. Julian Desrosiers, CEO, Head of Culinary Direction. Napahinto siya. Binasa niya ulit. Mas mabagal. Parang baka mali ang nabasa niya. Julian Desrosiers? Ang apelido ay banyaga. Halatang may lahing Europeo. Tumango siya sa sarili. Oo nga. Iyon ang narinig niyang tawag dito mula sa lahat ng tao sa hotel. Pero sa ilalim ng pangalan, may nakasulat pang maliit na tala. Born, Marseille, France. Filipino-French descent. Tahimik siyang napaupo sa malapit na upuan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may kumurot sa dibdib niya. Siguro dahil sa binasang Filipino-French na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. May mga sandaling gusto niyang tanungin ng sarili kung bakit parang pamilyar ang presensya ni Julian. Pero agad niya yung inalis sa isip. Sa tagal na ng panahon, wala na siyang balita tungkol sa anak na naiwan niya noon sa France. Ang huling alaala niya roon ay isang maliit na batang lalaki na mahilig maglaro ng kotse at tatawaging Joel ng lahat. Walang koneksyon ng pangalang Julian Desrosiers sa batang iyon. At kahit may pagkakapareho sa lahi at edad, imposible namang sila ay iisa. Hindi ba? Habang nakaupo, biglang pumasok si Julian sa pantry. Tahimik niyang kinuha ang isang bote ng mineral water sa estante. Napatingin siya kay Isay. Sandali lang at saka muling bumaling sa kanyang ginagawa. Inventory done? Malamig na tong tanong. Opo sir, kaunti na lang po. Mabilis na sagot ni Isay. Pilit na binabalik ang tingin sa clipboard upang hindi mahalata na tinititigan niya ang pangalan nito sa listahan kanina. Tumango lamang si Julian at lumabas ang pantry. Sa sandaling yon, hindi nito alam na hawak pa rin ni Isay ang folder kung saan nakasulat ang pangalang iyon na unti-unting nagbubukas ng pintuan sa isang lumang alaala. Pagkatapos ng shift, habang naglalakad pa uwi, muling bumalik sa isip ni Isay ang nabasang tala. Julian Desrosiers, Filipino-French. May kung anong bigat sa mga salitang yon na hindi niya maipaliwanag. Pero itinaboy niya sa isip ang mga haka-haka. Marami namang tao sa mundo na may dugong Pilipino at banyagang apelyido. Sa ngayon, para sa kanya, si Julian ay isa lang na mahigpit na boss at iyon na muna ang katotohanang kakayanin ng puso niya. Isang linggo na mula nang magsimula si Isay sa executive kitchen at unti-unti na siyang nasasanay sa mahigpit na takbo ng trabaho. Maaga siyang dumarating, nauna pa sa karamihan,
para makapag-ayos ng station at maghandaan ng mga sangkap. Kahit na madalas siyang bantayan ni Julian at ng head chef, natututo na siyang baliwalain ang kaba at mag-focus sa pagluluto. Isang umaga habang abala siya sa pag-aayos ng mga herbs, tinawag siya ng head chef. Miss Reyes, sumama ka sa akin sa opisina. May ipapaliwanag si Mr. De Rocher. Kinabahan agad si Isay. Sa bawat pagkakataong ipinapatawag siya ng CEO para bang may bagyong paparating. Pumasok sila sa opisina sa loob ng kusina, kung saan naroon si Julian. Nakatayo sa harap ng malaking mesa na puno ng papel, wine list at mga sample ng menu. Sit, malamig na utos ni Julian. Umupo siya, tahimik lang, habang ang head chef ay nananatiling nakatayo sa tabi. You're aware of the gala dinner schedule this Saturday? Panimula ni Julian. Opo, sir. Mahina niyang sagot. Narinig niya na ang tungkol dito mula sa ibang staff. Isang event na dadaluhan ng mga kilalang negosyante, politiko at mga banyagang bisita. Every dish on the menu will be French. Pagpapatuloy ni Julian, sabay turo sa listahan ng putahe. Lobster thermidor, duck à l'orange, soufflé au chocolat. But the fourth, of course, huminto siya tumingin diretso kay Isay. You'll make it. Nanlaki mo mata ni Isay. Ako po? Yes. One course entirely yours. And I don't want it to be French. Hindi siya makapagsalita agad. Sa isip niya, bakit siya pipiliin para sa ganitong engranding okasyon? Lalo pat maraming mas bihasa sa fine dining. Julian leaned forward. His eyes are sharp, but the voice is calm. Make anything from your heart. Parang tumigil ang oras kay Isay. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang utos na iyon. Bahagi ng kanya ay natuwa. Isang pagkakataon para ipakita ang sariling estilo. Ngunit kasabay nito, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ang isang pagkakamali lang ay pwedeng makasira, hindi lamang sa kanya kundi pati sa reputasyon ng buong hotel. Pagbalik niya sa station, tuliro pa rin siya. Lumapit ang isa sa mga sous chef at nagtanong, "Totoo bang ikaw ang gagawa ng isang course sa gala?" Mahina siyang tumango. "Wow, bihira yan ah. Pero ingat ka. Lahat ng bisita doon sanay sa pagkain na parang galing Paris mismo." Sa buong maghapon, iniisip niya kung ano ang kanyang lulutuin. Pwede niyang subukang gumawa ng modernong Filipino dish o di naman kaya ay magbigay ng kakaibang twist sa paborito niyang adobo. Ngunit paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ni Julian. From your heart. Sa tuwing naiisip niya iyon, para bang bumabalik siya sa maliit na karinderya sa probinsya, kung saan bawat potahe ay niluluto niya hindi para sa impresyon, kundi para magbigay ng ginhawa sa kumakain. Kinagabihan habang naglalakad pa uwi, dumaan siya sa palengke at bumili ng ilang sangkap. Hindi para gamitin agad, kundi para magka-eksperimento sa bahay. Sa maliit niyang kalan, sinubukan niyang gumawa ng iba't ibang bersyon ng adobo. May coconut milk, pineapple, may red wine reduction, lahat ay tinikman niya. Pinag-isipan kung alin ang pwede makapasa sa panlasa ng mga bisitang sanay sa mamahaling pagkain. Sa bawat subo, tinatanong niya ang sarili. Kung mula sa puso, alin ang pipiliin ko? Sa kabilang banda, si Julian ay nasa sariling condo unit. Nakatingin sa city lights mula sa kanyang bintana. Alam niyang malaki ang tsansang mabigo si Isay sa harap ng mga piling bisita. Pero hindi iyon ang layunin niya. Gusto niyang makita kung paano nito harapin ang pressure. Kung paanong lulutuin ng babae ito ang isang pagkain na hindi lamang para sa tiyan, kundi para sa kaluluwa. At sa kanyang isipan, may matagal ng imaheng malinaw. Isang batang siya noon. Kumakain ng adobo sa maliit na mesa, habang ang babae ngayon ay empleyado niya ang nagbabantay mula sa kusina. Sabado ng gabi,
Kumikisna pang buong Grand Chateau Hotel sa dami ng ilaw at dekorasyon para sa gala dinner. Mula sa mga bulaklak na puti at ginto hanggang sa mamahaling mga lamesa na may kristal na baso at kandelabra, halatang walang tinipid ang event. Ang mga bisita ay mga kilalang politiko, negosyante at ilang banyagang panauhin nagsuot ng pinakamagagara nilang kasuotan. Sa likod ng marangyang hall sa kusina, abala ang lahat. Ang bawat chef ay nakafocus sa kani-kanilang course, sa gitna ng ingay ng mga kaldero at mabilis na yabag. Nakatayo si Isay sa kanyang station, hawak ang maliit na kawali kung saan unti-unting kumukulo ang sarsa ng adobo. Hindi ito basta-bastang adobo. Pinili niya ang bersyong may red wine reduction. Isang eksperimento na ginawa niya buong linggo. Pinagsama-sama niya ang alat, tamis ng toyo at asukal, ang bahagyang asim ng suka at ang malalim na lasa ng red wine na nagbibigay ng kakaibang aroma. Idinagdag niya ang kaunting rosemary para magbigay ng banyagang twist habang nananatili pa rin ang pusong Pinoy sa lasa. 5 minutes before service! Sigaw ng head chef. Bumilis ang kilos ni Isay. Inayos niya ang manok sa gitna ng plato. Pinalibutan ng makintab na sarsa at nilagyan ng maliit na bahagi ng creamy mashed potato sa gilid. Sa ibabaw, inilagay niya ang tinadtad na parsley para sa kulay. Hindi magarbo, pero elegante at tapat sa kanyang estilo. Pagsapit ng ika-4 na course, pumasok ang mga waiter sa main hall dala ang kanyang adobo. Isa-isa nilang inilapag ang mga plato sa harap ng bawat panauhin. Mula sa kusina, nakasilip si Isay sa maliit na siwang ng pinto. Pinanood ang reaksyon ng mga tao. Tahimik ang buong hall nang una nilang tikman ang pagkain. Wala pang salita. Ngunit kitang-kita niya ang pagbagal ng galaw ng mga kamay ng mga bisita. Ang mga mata nilang parang may naaalala. Sa dulong bahagi ng lamesa, nakaupo si Julian. Katabi ang isang babaeng elegante at halatang may mataas na posisyon sa lipunan. Si Lorraine, ang kanyang stepmother. Hawak nito ang tinidor. Dahan-dahang sinubo ang adobo at biglang natigilan. This, bulong ni Lorraine, halos hindi makapaniwala. This was what he used to love before you took her away. Napatingin si Julian. Bahagyang kumunot ang noo. What are you talking about? Ngumiti si Lorraine. Ngunit may bahid ng pait sa mata. Nothing. Just a memory. Samantala, bumalik si Isay sa trabaho sa kusina. Hindi alam na ang kanyang putahe ay nagbukas ng lumang sugat sa hapag ng mga mayayaman. Hindi niya naririnig ang mga bulungan. Pero mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita niyang may ilang bisitang tumingin sa kanya sa direksyon ng kusina. Matapos ang course, bumalik ang ilang waiter na may ngiti. Chef Isay, gusto nilang malaman kung sinong gumawa nun. Nanlaki ang mga mata niya. Ako po, pero hindi naman kailangan. They insist. Sabat ng waiter. Sa main hall, sa gitna ng magagarbong bisita, lumabas si Isay. Suot pa rin ang kanyang chef coat. Huminto siya sa ilang hakbang mula sa presidential table kung saan naroon si Julian at si Lorraine. This is Miss Isabella Reyes, pagpapakilala ng head chef, the one who made tonight's 4th course. Bahagyang nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti lang si Isay at bahagyang yumuko bilang paggalang. Sa kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na, kahit sandali, naipakita niya sa lahat na ang lutong mula sa puso ay kayang makipagsabayan sa kahit anong klaseng fine dining. Hindi niya alam na sa hapag ng mga derisier, may mga mata at ala-ala na muling nabuhay dahil sa kanyang adobo. Isang linggo matapos ang matagumpay na gala dinner, abala pa rin ang executive kitchen sa pagproseso ng mga order mula sa mga panauhin ng hotel. Ngunit sa gitna ng maingay na kaldero at plato, may kakaibang tahimik na bumabalot kay Isay. Simula pa kaninang umaga, ilang beses na siyang nakaramdam ng pagkahilo.
Sa una, inakala niyang dahil lang sa pagod at puyat. Pinilit niyang itago ito. Ayaw niya magpahinga lalo na't nagsisimula ng magtiwala sa kanya ang team. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas lalong lumalabo ang kanyang paningin at bumibigat ang kanyang ulo. Isay, ayos ka lang ba? Tanong ng isang kasamang chef habang nakikita itong humahawak sa mesa para hindi matumba. Oo, ayos lang. Baka gutom lang. Pilit niyang sagot, ngunit mabagal na ang kanyang boses. Ilang minuto lang, napaupo siya sa sahig. Humahabol ang hininga. Agad siyang nilapitan ng head chef. Call the medic, now! 2 staff ang sumama sa kanya sa hotel clinic. Ngunit dahil sa kondisyon niya, mabilis na nagdesisyon ng management na dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Doon sinalubong sila ni Dr. Amelie, resident oncologist at family friend ng ilang board members ng hotel. Pagdating, agad siyang sinuri. Pinatigil muna ang trabaho niya para magpa-laboratory tests. Si Julia na noon ay nasa meeting ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa head chef. Sir, it's about Miss Reyes. She collapsed in the kitchen. She's in St. Catherine's Hospital. Hindi na nag-aksaya ng oras si Julian. Iniwan niya ang meeting at tumiretso sa ospital. Pagpasok niya sa emergency room, nakita niyang si Dr. Amelie ay abala sa pag-check ng mga resulta, habang si Isay naman ay nakahiga sa kama. Payapa, ngunit maputla. Doc, mahinang tawag ni Julian. Tumingin si Amelie at bahagyang nag-aalangan. She'll be okay for now, but the test shows she has an early stage of cancer. We caught it early, but it still needs immediate treatment. Parang tumigil ang oras para kay Julian. Tinitigan niya si Isay mula sa malayo. Ang babaeng minsang pumasok sa buhay niya bilang isang estranghero. Ngunit ngayon ay unti-unti na humahawak sa isang bahagi ng kanyang damdamin. Does she know? Tanong niya. Umiling si Amelie. Not yet. I'll talk to her once she wakes up. Habang naghihintay sa labas ng kwarto, napansin ni Julia ang maliit na handbag na inabot ng isang nurse. Sir, naiwan po ito sa kusina. Baka gusto po ninyong bantayan? Kinuha niya ito at tinala sa upuan sa tabi niya. Sa pagbukas, nakita niya ang ilang gamit. Wallet, maliit na notebook at panyo. Sa isang sulok ng wallet, may nakasilip na lumang larawan. Maingat niya itong hinila. Napahinto siya. Isang lumang passport photo, kulubot na sa gilid. Ngunit malinaw ang larawan ng isang batang lalaki na mga 7 taong gulang. Nakangiti habang hawak ang isang laruan. Siya yun, si Joel. Parang sumiklab ang damdamin niya, halo ng pagkabigla, pagkalito at galit. Hindi siya makapaniwala na dala pa rin ni Isay ang larawang iyon. Samantalang sa buong buhay niya ay ipinaniwala siyang iniwan siya nito para sa ibang pamilya. Nang bumalik si Dr. Amelie, tinago ni Julian ang litrato sa loob ng wallet at ibinalik ito sa bag. Hindi pa oras para sa confrontation. Ngunit sa kanyang dibdib, mas lalong lumalim ang tanong. Kung iniwan niya ako, bakit dala-dala niya pa rin ang larawan ko hanggang ngayon? 2 araw matapos makonfine si Isay, patuloy siya nagpapagaling sa St. Catherine's Hospital. Bawat umaga, si Dr. Amelie ay pumapasok sa kanyang kwarto. Dalang mainit na ngiti at panayad na tinig para hindi siya mabigla sa kalagayan niya. Maganda ang vitals mo ngayon, Isay, sabi ni Amelie habang tinitingnan ang chart. Kailangan na nating sundan ang mga gamot at kumain ka ng tama. Ngumiti si Isay, kahit may bahid ng pangamba sa mata. Salamat, Doc. Hindi ko po alam kung paano ko kakayanin to pero sinusubukan ko pong maging matatag. Hindi niya alam, sa labas ng pinto, nakatayo si Julian. Hindi siya pumapasok. Hindi pa handa. Ngunit mula roon, pinakikinggan niya ang bawat update. Mula nang malaman niya ang kalagayan ni Isay at makita ang lumang litrato ng batang siya, nagdesisyon si Julian na manatiling lihim muna ang lahat.
Ayaw niyang guluhin ang isip nito sa gitna ng gamutan. Ngunit sa likod ng kanyang desisyon ay may halong pag-aalaga na matagal niya nang pinipigilan sa sarili. Bawat araw pagkatapos ng trabaho sa hotel, dumadaan siya sa ospital para kamustahin si Dr. Emily. "How is she today?" Lagi niyang tanong. "She's stable," tugon ni Emily. "Pero kailangan natin ng masustansyang pagkain at vitamins para mas lumakas siya." Kinabukasan, dumating ang isang kahon ng sariwang prutas at gulay mula sa isang kilalang organic farm. May kasama pang mamahaling set ng vitamins na pang-immunity. Ang label sa kahon ay walang pangalan. Tanging simple nakasulat lang, "For Miss Isabella Reyes. Wishing you strength." Pagpasok ni Emily sa kwarto ni Isay, iniabot niya ang kahon. "Ay, Doc, ang dami naman ito. Sino po nagpadala?" Ngumiti lang si Emily. "Isang kaibigan. Gusto lang niya makatulong." Hindi na siya nag-usisa pa, ngunit sa puso niya may kakaibang init na nagmumula sa ideya na may taong nag-aalala para sa kanya. Tuwing gabi kapag natutulog si Isay, muling bumabalik si Julian para personal na ihatid ang susunod na supply ng sariwang pagkain. Sinisigurado niyang hindi siya makikita. Pinapadaan niya ang lahat kay Emily o sa night nurse. Minsan, dinadala niya ang paboritong pandesal mula sa isang lumang panaderya na natagpuan niya malapit sa ospital. Isang gabi, habang inaayos si Julian ng isang kahon ng mangoes sa nurse station, tinanong siya ng night nurse, "Sir, bakit hindi niyo nalang po dalawin siya ng harapan? Tiyak na matutuwa yun." Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa malayo. "Hindi pa oras. May mga bagay na kailangan munang ayusin bago ko siya kaharapin." Sa mga sumunod na araw, napansin ni Isay na mas bumubuti na ang pakiramdam niya. Siguro dahil sa mga putas at vitamins. Biro niya kay Emily. "Well, someone's taking care of you more than you realize." Sagot ni Emily na may makahulugang ngiti. Hindi alam ni Isay na sa bawat prutas na kinakain niya at sa bawat gamot na iniinom niya, may kasamang tahimik na pag-aalaga mula sa anak na matagal niyang hindi nakita. Isang anak na nananatiling nakatayo sa laylayan ng kanyang mundo. Pinapabuti ang bawat araw niya na hindi niya alam ang dahilan. Isang linggo, pinayagan si Isay ng doktor na pansamantalang umuwi upang makapagpahinga sa sariling bahay. Basta't susundin niya ang lahat ng bilin ni Dr. Emily. Dahil dito, kinailangan niyang iwan pansamantala ang trabaho sa hotel habang nagpapalakas. Samantala, si Julian ay hindi naman matahimik. Alam niyang mas mabuting manatili si Isay sa maayos at malinis na kapaligiran habang nagpapagaling. Gamit ang impluwensya niya sa hotel staff, discreet niyang ipinakausap sa ilang tao na ayusin ang bahay ni Isay. Maglinis, mag-ayos ng mga sirang gamit, at magbigay ng bagong kumot at unan. Sa mismong araw na iyon, nagpunta si Julian sa bahay ni Isay. Wala ito roon. Nasa butika kasama ang kapitbahay para bumili ng gamot. Sa pagkakataong iyon, nakapasok siya sa loob na hindi niya kailangang magpakita. Simple lang ang tahanan ni Isay. Isang maliit na sala, kusina na may lumang kalan at kwartong may lumang aparador. Habang ini-inspeksyon ng paligid para tiyakin na maayos ang kalinisan, napansin niya ang isang lumang wooden trunk sa ilalim ng kama. May kalumaan na ang kahon. May bakas ng alikabok at kaunting uod sa gilid. Marahan niyang binuksan ito. Sa loob, may mga lumang tela, ilang piraso ng damit ng bata, at isang bundle ng sobre na tinalian ng lumang laso. Kinuha niya ang mga sobre at binasa nakasulat sa isa. Para kay Joel, sa ika-9 mong kaarawan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob may sulat kamay na liham. Mahal kong Joel, masaya akong batiin ka sa iyong kaarawan. Sana'y kumain ka ng masarap na handa. Kung nandyan ako, gagawan kita ng paborito mong adobo. Mahal na mahal kita, anak. Huwag mong kakalimutan na iniisip kita. Araw-araw. Mama. Napalunok si Julian.
Sa loob ng maraming taon, pinaniwala siya ng kanyang ama na walang pakialam ang kanyang ina. Ngunit ngayon, hawak niyang ebidensya ng kabaligtaran. Isa-isa niyang binuksan ng iba pang mga sobre. May liham para sa bawat taon ng kanyang buhay. 10 kaarawan, 11, 12. Lahat may personal na mensahe. Lahat puno ng pagmamahal at pangungulila. Ngunit kapansin-pansin lahat ng mga sobre ay hindi nabuksan. Hindi niya alam kung paano napunta kay Isay ang mga ito. Pero malinaw na hindi ito nakarating sa kanya noon. Hawak-hawak niya ang isang liham para sa kanyang 15 kaarawan nang marinig niyang tunog ng pintuan. Mabilis niyang ibinalik ang mga sobre sa trunk at isinara ito. Lumabas siya sa kwarto at doon niya nakita si Isay na may kasamang kapitbahay. Bitbit ang ilang gamot at groceries. Nagulat si Isay nang makita siya. Mr. Derosier? Anong ginagawa niyo dito? Sinisigurado ko lang na maayos ang kalagayan mo. Maikling sagot niya. I wanted to see if you need anything. Ngumiti si Isay. Halatang nagpapasalamat. Ngunit walang kaalam-alam sa mahalagang bagay na natuksasan ni Julian ilang minuto lang ang nakalipas. Habang nag-uusap sila sa sala, iniwasan ni Julian na ipakita ang emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, parang gumuho ang matagal niyang pinaniniwalaan. Kung totoo ang liham na iyon, ibig sabihin ay mali ang sinabi ng kanyang ama sa kanya noon. Sa gabing iyon, habang nagmamaneho pa uwi, mahigpit niyang hawak ang manibela. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang nabasa niya sa bawat liham. Mga salitang sanay narinig niya habang lumalaki. At sa unang pagkakataon, naisip niyang baka mali ang lahat ng pagkakaintindi niya sa babaeng iyon. Mula na makita ni Julian ang mga lumang liham sa trunk ni Isay, hindi na siya mapakali. Sa loob ng ilang araw, paulit-ulit niyang iniisip ang posibilidad na mali ang mga sinabi sa kanya noon. Ngunit paano niya mapapatunayan kung alin ang totoo? Dumating ang pagkakataon ng isang gabi. Matapos ang isang business dinner sa hotel, papasok na siya sa private elevator nang makita niyang papalabas si Lorraine mula sa lounge bar. Eleganteng-elegante pa rin ito sa suot na mamahaling bestida. Ngunit halata ang bahagyang pagkalasing sa kilos. Julian, malambing nitong bate. Nagkakataon gusto ko sana makausap ka. Tiningnan na lang ito. Malamig ang mata. About what? Ngumiti si Lorraine pero bakas ang pagkabalisa. About your relationship with that cook, Isabella Reyes. Tama? Nanlamig ang dibdib ni Julian. What about her? Mag-ingat ka. Alam mo bang siyang dahilan kung bakit naghiwalay ang mga magulang mo? May mabait na ngiti si Lorraine habang binibigkas ang kasaniwalingang iyon. Pero sa halip na maniwala, mahigpit na kumapit si Julian sa huling tanong na matagal niya nang gustong itanong. Really? Is that the story you've been telling me all these years? Mabilis na sumiklab ang tensyon sa pagitan nila. What do you mean? Tanong ni Lorraine. Nag-aalangan na ngayon. I know the letters. Malamig na sagot ni Julian. Every birthday she wrote to me, and none of them reached me. Do you know why, Lorraine? Nag-iba ang kulay ng mukha nito. That's not true. Cut the act. Putol pa ni Julian. Mariin ang tinig. I found out the truth. She was my mother. My legal mother. And you? Tumigil siya sandali. Tinitigan ito mula ulo hanggang paa. You were just my father's mistress. Parang tinamaan ng sampal si Lorraine sa bawat salitang yon. Your father loved me. Loved you enough to lie to his own son. Putol muli ni Julian. He made me believe she abandoned me. He made me believe she chose another child over me. All this time, it was you and my father who pushed her away. Made her the villain in my eyes. While you enjoy the life that was never yours to begin with. Hindi makasagot si Lorraine
Hawak nito ang clutch bag ng mahigpit. Tila naghahanap ng depensa pero wala nang maisip. Do you have any idea? Patuloy pa ni Julian. What that did to me? I hated her. For years. And now when I finally see her again, she's sick. And I lost all the years I could have spent with her. Because of you. Tahimik si Lorraine. Ngunit kita sa mga mata nito ang takot. Hindi lamang dahil nabunyag ang sekreto, kundi dahil alam niyang mula sa gabing yon, tuluyan na siyang mawawala sa panig ni Julian. Get out of my sight! Mariin na wika ni Julian bago ito tinalikuran. And don't ever show your face to her again. Pagbalik niya sa kanyang unit, mabigat pa rin ang dibdib niya. Totoo na ang matagal niya nang kine-question. Si Isay ay kailanman hindi umalis dahil sa kagustuhan. Pinalaya siya, siniraan at pinagbayaran ng kasalanan ng isang lalaking hindi kayang panindigan ng sarili niyang pamilya. At habang nakatingin siya sa malamig na lungsod mula sa bintana, isa lang ang pumasok sa isip niya. Hindi ko nahahayaang mamatay si Mama nang hindi niya nalalaman na mahal ko siya. Mabilis lumipas ang mga araw mula nang kaharapin ni Julian si Lorraine at tuluyang mabunyag ang katotohanan tungkol sa nakaraan. Ngunit habang mas malinaw sa kanya ngayon kung ano ang nangyari noon, mas patindi rin ang kirot na nararamdaman niya. Dahil kahit alam niya na ang totoo, hindi na maibabalik ang mga panahong nawala sa kanila ng kanyang ina. Isang tawag mula kay Dr. Amelie ang sumira sa katahimikan ng isang hapon sa opisina ni Julian. Julian, you need to come to the hospital now. It's your mother, Isay. Her condition is getting worse. Wala nang tanong. Iniwan niya ang lahat ng ginagawa at mabilis na tinungo ang St. Catherine's Hospital. Pagdating niya, sinalubong siya ni Amelie sa hallway. She's been very weak since this morning. Paliwanag nito. I think it's time that you tell her. Dahan-dahang pumasok si Julian sa kwarto. Nakahiga naman si Isay sa kama. Maputla at tila nawala ng lakas. Ngunit nang makita siya ay bahagyang humiti ito. Mr. De Rosier, mahina nitong bate. Salamat sa pagbisita. Para bang tinusok ang puso ni Julian sa tawag na iyon. Ang distansyang nilika ng apelido at formalidad. Lumapit siya sa gilid ng kama. Huminga ng malalim at lumuhod. Hinawakan niya ang kamay nito. Mainit pa. Ramdam niya ang panghihina. Ma, nagsimula siya. Halos pabulong. Napatingin si Isa at naguguluhan. Anong sinabi mo? Ma, ako si Joel. Tuloy niya. Ramdam ang panginginig ng sariling tinig. Ako yung anak mong iniwan. Pero ngayon ako ang mag-aalaga sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Isay at sa loob ng ilang segundo tila hindi ito makapagsalita. Joel? Hindi. Hindi pwede. Pwede, Ma. Ako to. Ako yung batang pinaniwala nilang wala ka ng pakialam. Pero nakita ko ng totoo. Alam ko na ang lahat ngayon. Dahan-dahan tumulo ang luha sa mata ni Isay. Inabot nito ang mukha ni Julian gamit ang nanginginig na kamay. Anak, akala ko hindi na kita makikita. Araw-araw kitang hinahanap sa panalangin ko. Hindi na rin napigilan ni Julian ang sariling luha. Patawarin mo ako, Ma. Sa lahat ng taon na hindi kita hinanap. Hindi ko alam. Hindi ko alam na pinalayas ka. Na pinaniwala lang ako sa kasinungalingan. Umiling si Isay. Wala kang kasalanan, anak. Bata ka pa noon. At kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Magkahawak ang kamay nila. At sa unang pagkakataon mula nang magkitang muli, walang pagitan ng galit o maling akala. Puro yakap at pag-unawa lang. Sa sulok ng kwarto, tahimik na umalis si Dr. Amelie para bigyan sila ng pribadong sandali. Sa labas, pinunasan ni Julian ang mata at muling huminga ng malalim. Ngayon, handa na siyang manatili sa tabi ni Isay, hindi bilang boss o estranghero,
kundi bilang anak na bumabalik sa piling ng kanyang ina. Hapon sa ospital, tahimik ang paligid maliban sa mahinang tunog ng mga gulong ng cart na dumadaan sa hallway. Mula sa kwarto ni Isay, sumisilip ang kulay kahel na liwanag ng papalubog na araw. Kumakatok si Julian at pumasok. May dalang maliit na tray. Nandoon ang 2 plato ng adobo at kanin. Mainit pa ang usok. Hindi ito mula sa kusina ng hotel, kundi siya mismo nagluto sa maliit na kitchen ng ospital gamit ang payak na sangkap na available. Tara ma, mahinang wika ni Julian. Doon tayo sa balcony kumain. Tumango si Isay. Tinulungan siya ni Julian bumangon mula sa kama. Maingat niya itong inalalayan palabas patungo sa maliit na hospital balcony. Paglabas nila, sinalubong sila ng malamig-lamig na hangin at ang tanawin ng araw na unti-unting lumulubog sa gilid ng mga gusali. Umupo silang magkatabi. Inilapag ni Julian ang tray sa maliit na mesa sa pagitan nila. Adobo lang to ma. Simple lang. Kinuha ni Isay ang kutsara at tinidor. Kumuha ng kaunting ulam at kanin. Dahan-dahang isinubo. Hindi siya nagsalita agad. Ngunit mababakas sa kanyang mukha ang pagluwag ng pakiramdam. Masarap. Maikli niya sabi. Ngumiti si Julian. Basta kasama ka ma. Kahit anong luto, masarap. Tahimik silang kumain. Paminsan-minsan ay napapatingin sa langit na ngayon ay may halo ng iilang kulay habang unti-unting lumalalim ang gabi. Walang ibang tunog kundi ang kaluskos ng kubyertos at ang mahinang ihip ng hangin. Matapos ang ilang subo, tumingin si Isay kay Julian. May kumikislap sa luha sa gilid ng kanyang mata, ngunit may ngiti rin sa labi. Salamat anak, bulong niya. Kahit saglit, naramdaman kong nanay ako ulit. Hindi agad nakasagot si Julian. Hawak pa rin niya ang kutsara. Ngunit mas hinigpitan niya na ang hawak sa kamay ni Isay. Ako ma. Kahit saglit, naramdaman kong buo ulit ang pamilya ko. Nagpatuloy silang kumain hanggang sa tuluyang maglaho ang araw. At ang ilaw ng lungsod ang pumalit sa liwanag ng kalangitan. Sa gabing iyon, walang galit, walang tanong, tanging kapayapaan lamang. Gabi sa ospital, tahimik ang buong pasilyo. Tanging tunog lamang ay ang mahihinang hakbang ng night nurse at ang paminsan-minsang beep ng mga makina sa iba't ibang kwarto. Sa silid ni Isay, nakabukas ang ilaw sa gilid ng kama. Nagbibigay ng malambot na liwanag na tila niyayakap ang bawat sulok. Nakaupo si Julian sa tabi ng kama. Hawak-hawak ang kamay ng ina. Mula na magkasama silang kumain ng adobo sa balcony, ilang araw nang nakalipas. Hindi niya na iniwan si Isay. Kahit sa gabi, siya mismo ang nagbabantay. Anak, mahinang tawag ni Isay. Agad siyang lumapit. Ma, gising ka pa pala. Gusto mo bang uminom ng tubig? Umiling si Isay at ngumiti. Hindi. Gusto ko lang makita ka ulit bago ako pumikit. May mahina siyang ubo at bahagyang humina ang boses. Kinuha ni Julian ang maliit na mangkok ng adobo na ginawa niya kaninang hapon. Pinainit niya iyon, gaya ng kahilingan ng ina, para kahit kaunti ay malasahan itong muli. Maingat niyang sinubo ang kaunting sabaw gamit ang kutsarita. Pinikit ni Isay ang mga mata, parang ninanamnam ang bawat patak ng lasa. Ganito pa rin, parang luto ko. Dati, mahinang sabi nito. Tumango si Julian. Pinipigil ang manginig ang boses. Ma, lagi nating gagawin to ha. Marami pa tayong pagsasaluhan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na iyon mangyayari. Nakikita niya sa bawat hinga ng ina ang unti-unting paghihina nito. At sa kabila ng lahat ng gamot at pag-aalaga, darating ang sandaling ito. Tahimik silang nagkwentuhan ng mga simpleng alaala. Si Isay ay nagsalita tungkol sa mga panahong bata pa si Joel, ang paraan ng pagtakbo nito sa bakuran, ang hilig nitong magtanong ng kung ano-ano, at ang tuwa niya sa bawat ngiti ng anak. Anak, patawarin mo ako kung hindi kita nayakap nung kailangan mo ko, sabi ni Isay.
Ang mga mata ay puno ng luha. Umiling si Julian at marahang pinunasan ng luha nito. Wala kang kasalanan, Ma. Ako humihingi ng tawad sa mga taong pinaniwalaan ko na masama ka. Pero alam ko ng totoo, Ma. Mahal na mahal kita. Makalipas ang ilang minuto, napapikit si Isay. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa kamay ni Julian. Ngunit unti-unti itong lumuluwag. Ma, tawag niya na bahagyang nanginginig. Dumilat si Isay ng kaunti, ngumiti at bumulong. Salamat anak. Salamat sa lahat. Huling huminga siya ng malalim habang nakahawak pa rin sa kutsarita na may kaunting sabaw ng adobo. Sa labi niya nananatili ang ngiting puno ng kapayapaan. Tila handa na siyang magpahinga matapos maibalik ang yakap ng anak sa kanyang buhay. Nananatiling nakayakap si Julian sa katawan ng ina ng ilang minuto. Tahimik lang habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa gabing yon, hindi lamang siya nawala ng ina. Nawalan rin ang huling pagkakataong magkasama pa sila sa mundong ito. Ngunit sa puso niya, alam niyang nakapaghilom sila ng sugat na matagal nang iniwan ng nakaraan. Makalipas ang 2 buwan mula nang pumanaw si Isay, patuloy pa rin ang mabigat na pakiramdam sa dibdib ni Julian. Ngunit sa halip na hayaang lamunin siya ng lungkot, pinili niyang gumawa ng isang paraan para manatiling buhay ang alaala ng kanyang ina. Hindi lamang sa kanyang puso, kundi sa puso rin ng iba. Sa loob ng Grand Chateau Hotel, isang bagong espasyo ang unti-unting nabuo sa dating alaala ng private dining room. Ang puting pader ay pinalitan ng maligamgam na kulay kapeng pintura. May mga retrato ng mga pamilyang masayang nagkakainan. At sa gitna, isang malaking larawan ni Isay. Nakasuot ng simpleng apron. May hawak na sandok at may ngiting puno ng init at kabaitan. Ilang linggo ring pinag-isipan ni Julian ang konsepto. Hindi niya gusto na maging isa lang itong karaniwang restaurant. Gusto niya ng lugar na magbibigay halaga sa pagkaing Filipino, lalo na sa mga simpleng lutong bahay na puno ng emosyon at alaala. Pinangalanan niya itong Isay Stable. Isang pangalan na magsisilbing paalala na ang bawat putahe ay hindi lang gawa para kumain, kundi para magpaalala ng tahanan, pagmamahal at pamilya. Sa araw ng pagbubukas, puno ang bagong restaurant ng mga panauhin, mga dating kaibigan ni Isay, mga empleyado ng hotel na naging success sa kanilang kwento, at mga bisitang curious sa bagong dining experience. Sa gitna ng menu, malinaw na nakasulat, Signature dish, adobo ni nanay. The dish that opened a son's heart to the mother he thought he lost. Bago magsimula ang service, tumayo si Julian sa gitna ng dining area. Nakasuot siya ng simpleng puting barong, hawak ang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta ninyo sa pagbubukas ng Isay Stable. Ang lugar na ito ay hindi lang para sa pagkain. Ito ay para sa alaala ng isang babaeng nagmahal at nagsakripisyo, kahit hindi siya nauunawaan. Si Isabella Reyes. O para sa akin, si Mama. Ang inspirasyon ng bawat ulam dito. Sandaling tumigil si Julian at sa likod ng kanyang tinig ramdam ng lahat ang biglang emosyon. Ang adobo ni nanay ay hindi lang pagkain. Ito ang lasa ng yakap, ng tawanan sa hapag, at ng kapatawaran. Sana sa bawat subo ninyo, maramdaman niyo rin iyon. Isa-isang inihain ng staff ang adobo sa bawat mesa. Mainit pa ang usok at sa bawat haplos ng aroma ng bawang, toyo, suka at espesyal na timpla, tila may bumabalot na alaala sa buong silid. Maraming panauhin ang napapikit sa unang subo at may ilan pang tahimik na ngumiti o napaluha. Sa isang sulok, nakaupo si Julian. Pinagmamasdan ng bawat reaksyon. Hindi niya na kailangan ng papuri. Alam niyang sa gabing iyon, buhay muli si Isay sa bawat pusong nahaplos ng kaniyang luto. Matapos ang service, nilapitan siya ng isang matandang babae na bisita. Anak, kung sino man si Isay, siguradong proud na proud siya sa'yo. Ngumiti si Julian. Bahagyang napatingin sa larawan ng ina sa dingding. Opo,
At sa bawat araw na bubuksan ng lugar na to, mararamdaman ko siyang kasama ko. Sa pagtatapos ng gabi, habang patay na ang karamihan sa ilaw ng hotel at tanging malalambot na dilaw na liwanag na lang sa isay stable ang naiwan, umupo si Julian sa isang mesa. Nasa harap niya ang isang plato ng adobo. Kumuha siya ng isang subo at marahang bumulong. Salamat, Ma. Sa lahat. At sa katahimikan ng gabing iyon, alam niyang kahit wala nang ina niya sa mundo, hindi kailanman mawawala ang lasa ng pagmamahal na iniwan nito sa kanya. At ngayon, sa lahat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.